'di po ba? Yan po yung, ano yung tawag nila diyan, ay Inday Lustay, yung tungkol po sa pagkabaliw daw ni BP Sara, meron silang bansag kay BP Sara, eh, na medyo may kabaliwan. Okay. Alam po ninyo, real talk po tayo. Ito po, dumaan po sila sa impeachment, hindi po nila ang tanong po, yan po bang, tinatawag nila na question po sa pag-iisip ni BP Sara, nakalagay po ba yan sa impeachment? Yan po ba ay, kasama sa impeachment complaint? Oh, kasi po ang pinag-uusapan po impeachment, 'di ba? Nasa impeachment na tayo, gusto na nilang tanggalin si BP Sara, 'no? Dito po sa panunungkulan bilang Vice President. Bakit parang ang akusasyon po ng, kakulangan po sa o yung BP, meron silang ano, eh, ginagamit kay BP Sara na hindi po yung Fiona, eh. Meron po silang bansag kay BP Sara tungkol po pumapatungkol naman po sa kanyang, wala po raw kawastuhan sa pag-iisip, 'no? Alam po ninyo, yan po, tirang ano po yan, sa tingin ko po, pati si Ridon, eh, ganyan yung, hindi ko may ibang tirada si Ridon pero parang may nabasa rin ako na ganyan din ang tikada niya, okay. So ako po, ang tingin ko po diyan sinusuko na nila, tanong ko sa inyo Chua at Garin, sinusuko niyo na ba yung inyong, impeachment kay BP Sara? Sa palagay niyo ba merong pera dun anak, kung kapos ka. Sa palagay niyo ba, hindi talaga papasa sa Senado yung impeachment complaint ninyo? Kasi ito pong, Sara Baliw, pang-ano na po yan, pang 2028 election na po yan, eh. 'Di po ba? Yung, tinatawaran niyo na yung pagkatao ni BP Sara. Ito po ang pahayag nito ni Chua. Handa ba siyang mamuno, magdesisyon para sa bayan na may katinuan? Oh, 'di ba? Talagang, kinu-question na nila. Ay, Inday Lutang. Hindi Inday Lutang, meron naitanong kung, ito raw po ang tanong ni Chua, no? Naitanong kung chinek po yung psychological test. Kaya po yan siguro naitanong kasi yung history of violence, Filipinos need to know. Handa ba siyang mamuno, hindi lang sa papel, kundi sa asal, sa pag-iisip, at sa kakayahang magdesisyon na may katinuan? Yan po ang tanong ni Manila Representative Joel Chua, miyembro po ng House Committee on Justice. Okay, isahin na lang po natin, ha? Okay. Eto po, eto naman po yung sinabi ni, Miss Deng Baxia tungkol po diyan. Ayon kay Janet Garin, ang kawalang kontrol sa emosyon ay maaaring magdulot ng destabilisasyon. Meron pang isang abogado, si, Lorna Kapunan, na nananawagan ng, psychological test kay BP Sara. Okay, bakit po tila ngayon ay, ganito na yung tema nila? Usog ka raw ng konti. Samantalang, nung panahon na ibinibida nila, hindi pa humaharap itong si Madriaga, yung magsisimula pa lang, ang buong ano po nila, yung kanila pong, tinatawag na, propaganda, ay mayroon silang matatag na kaso, no? Laban kay Vice President Sara Duterte. Marami silang ebidensya at si Madriaga susi. Ngayon, nung umattend po si Madriaga sa kanilang hearing, nawala na po yun, eh. Hindi na po nila binabanggit si Madriaga, eh. Nagbago na po yan, AMLAC naman. Kasi akala nila, maluloko nila yung mga tao, na sa bilyon-bilyon. Tapos hahanapin nila sa salin, bilyon yung transaksyon, bakit naman wala sa salin? Nanlilin lang kasi kayo. Alam niyo po, yung mga ebidensya
mga ebidensyang nakabatay sa panlilinlang, mabibisto po ng tao yan. Simple lang naman tablahin, eh, 'di ba? Oh, tapos pati po yung tinatawag nilang, ebidensya o yung pinakamabigat daw na kaso nila kay BP Sara, yun pong, death threat sa pamilya ni BBM. May paparinig po ako sa inyo, eto po kilala po natin na maka-administrasyon 'to, anti-Duterte po 'tong congressman na 'to, pero siya mismo ay hindi napapaniwala na mananalo po yung impeachment. Pag-aralan ninyo, tignan niyo kung kapali-paliwag. Eto po, The evidence. If the evidence is strong, we will support si Puno. impeachment complaint. But if it is not, we will not. Pag-aralan ninyo, tignan niyo kung kapali-paliwala yan. Kasi baka paputok na naman yan eh. Defense ng Vice President is a conditional threat. Kung ako patayin, inutusan ko sila, patayin din to mga to. Kami ay posisyon namin, tingin namin, baka hindi threat yun. Kasi hindi naman siya papatayin eh. Di ba? So, the condition of the threat, wala naman chance na mangyari yun kasi hindi naman siguro papapatayin ng administrasyon. Ito sasabihin ko sa inyo kung ikaw nakakulong ka sa pikutan, kahit sabihin sa iyo, na sabihin na ang buwan ay itim, no? Pag nandun ka sa kulungan, sasabihin mo yung buwan itim. So, when we're looking at testimony coming from somebody na nasa kulungan, siguro pag-isipan natin na mabuti as representatives of the people. Ano question ng Atty. Paulo? Okay. Ang ganda po ng sinabi, no? Kung narinig nyo po, ang ganda po ng sinabi nito ni Congressman Puno. Congressman po to ng Antipolo. Ang sabi po ni Puno, kung hindi nyo po ganong narinig, kahit po hindi to recent, kahit po matagal na to, yung punto po niya, hindi ko po alam kung recent to o hindi. Kahit po matagal na to, ang punto niya po, simple lang, di ba? Yung threat na sinasabi nila galing kay BP Sara, baka hindi naman threat kasi may condition di ba? Iyan pong mga ganyan po, pag magbago po si Puno niyan, ibig sabihin lang, may nangyari pong kakaiba. Pero yan po ay katwiran po yan ng isang matinong abogado. Magaling na abogado yan si Puno Okay, ang point po dito, hindi po threat kung conditional kasi nakakondisyon po yun no? Nakakondisyon po yung sinasabi ni Puno na yung inutusan ni BP Sara, magaganap lang yun pag pinagurgur si BP Sara. Kung hindi nila ipapagurgur, wala pong threat, di ba? In fact, sinasabi natin ang may threat talaga si BP Sara Actually, kaya nabuksan yan dahil nag-aalala, yun pong mga tao na mahal si BP Sara, yun yung nag-aalala, yung threat sa buhay ni BP Sara. Kaya sabi ni BP Sara, huwag kayong mag-alala kasi hindi ako matutulad kay Ninoy. Ikalawang punto ni Puno, bilang abogado, sa totoo lang po, bilang abogado, lahat po ng abogado, alam po yan. Tinuturo po yan sa law school. Lahat po ng abogado alam na yung isang bilanggo, isang PDL, ay hindi po mapagkakatiwalaan bilang isang testigo. Sa isang normal na korte, napakahina po ng iyong kaso kung ang pagbabatayan mo o ang iyong testigo, pangunahing testigo, ay isang bilanggo. Kasi sabi nga niya, kung ikaw nakakulong sa bikutan, kahit ipaamin sa iyo na ang buwan ay kulay itim, sasabihin mo kulay itim ang buwan. Dahil gusto mong lumaya Yan po yung sa kaso ni Madriaga. Kita nyo? Wala pa po tayo sa punto na kinukross-examine si Madriaga. Kumbaga, nagsusuri pa lang po, mga katulad lang natin. Mga totoong tao na nagsasabi ng totoo. So,
simpleng pagsusuri pa lang po yung ginagawa. Halimbawa, classmate niya si BP Sara o schoolmate niya. Ang layo po eh. Elementary o high school pa lang si BP Sara nung kumukuha siya ng law. Kaya malayo po yung mga bintang niya. Tapos nag-withdraw dun sa non-existent bank, sa non-existent na mall. Hanggang ngayon po, wala pa pong mall dun sa sinasabi niya nag-withdraw siya. Oh. Napakarami po. So pati yung sinabi niyang pinagbagsakan niya ng pera, tumutol po yung mga may-ari. So, tama yung punto na yun, yung 2 punto na yun ni Zamora, tama po yun, no? Hindi po pwede na yan ang gawing batayan. Kung yan lang po yung kaso nyo, kaya po sila, alam na rin po nila yan eh. Nakita po ninyo, hindi po sila tumigil. Tignan nyo po yung ginagawa nila Ridon. Sila pa rin yan eh. Sila Garin, sila Ridon, itong si Chua. Tuloy-tuloy po yung paninira, di po ba? Dapat panalo na sila. Dapat naghihintay na lang sila na impeachment. Hindi naman po impeachment na yung target nila eh. Oh. Ang target na po ng mga congressman na to, na tuloy-tuloy pong naninira kay BP Sara, target na nila yung 2028 election. So, ibig sabihin, Badong, yung ginawa ba nilang hearing para po talaga masabi kung may probable cause? Kahit hindi po sila mag-hearing, ang lalabas po may probable cause. Alam na po natin yan. Di po ba? Alam na natin na yung probable cause na yan, it's a matter of pag pinaboto sila, boboto po yan. Yang Justice Committee na yan, create po yan, yung mga miyembro po niyan, panay mga anti-Duterte lahat. Karamihan. Okay. So, isa lang po dyan yung matatawag nating atin, si Suntay. Maski nga yung kakampi nila, putya, tinututulan pa sila eh. 'Di ba? Si Rufus Rodriguez, kakampi nila yan, dilawan na yan. So talagang hindi po talaga impeachment yung target ng netong mga tao na to. Saan ka nakakita si Madriaga? Ang tanong, ihaharap ba nila si Madriaga? Huwag po kayo mag-alala, hindi po ako nagdadrive. Anak ko po si Totoy Vitamina nagdadrive. Kaya ako po focus lang ako sa pagbabloging. Okay, ang tanong, iharap ba nila si Madriaga sa Senado? Pag hinarap po nila si Madriaga sa Senado, para po nilang pinukpok yung ulo nila. Si Madriaga nga hindi pa nako-cross-examine eh, mali-mali na eh. Di po ba? Wala pa pong abogado na nagko-cross-examine sa kanya. Diyan po sa trial, cross-examine po yung mga testimonya niya. Kung wala pa nga po, kumbaga mga normal pa lang po tayo, hindi pa po tayo magagaling na abogado. Tandaan po ninyo, ang mga abogado po ni BP Sara, hindi po basta-basta. Hindi po basta-basta mga abogado yan. Batak na po sa impeachment. Yung pong abogado ni BP Sara, lahat po ng impeachment, naroon sila. Yung mga porton na yan, lahat po ng impeachment, nariyan po yan. Bakit po kinukuha? Sila po ang mga pinakamagagaling na abogado sa Pilipinas. Lalabas po dyan sa impeachment. Anyways, so sa madaling salita, papunta po ako sa Birada Aguila. Okay, sa madaling salita mga kapatid, hindi naman po sila naniniwala na katanggap-tanggap si Madriaga bilang testigo. Di ba? Wasak na kagad yung kaso nila. So, lalo na po si Trillanes. Paano naman po mako-qualify si Trillanes na testigo samantalang una, wala naman siyang kinalaman. Sinasabi niya, alam niya na may nagbibigay na drug lord kay BP Sara. Paano mo nalaman? Kasangkot ka ba ng drug lord? Ikaw ba yung tumatanggap para kay BP Sara?
Oh, may nagsabi lang daw sa kanya. May nagsabi sa kanya tapos inimbestigahan niya na. Oh, tanong, pag may nagsabi, ang tawag po doon hearsay. Galing pa sila sa nagsabi. Hindi naman pala galing sa'yo. Wala ka naman palang personal na kaalaman. Oh. Tapos, nag-imbestiga daw siya. Paano siya nag-iimbestiga? Paano po siya mag-iimbestiga? NBI ba siya? Police ba siya? Ano po siya? So, pag humarap po sa Senado si Trillanes, yun po ang mga tatanong sa kanya. Anong papel mo dito? Bakit ka testigo? Mm. Di po ba? Yun eh. Bakit ka tumitestigo? Meron ka bang personal na alam? Eh doon po lahat tinanggap nila eh. Kasi iba po yung purpose nila doon sa hearing. Ang purpose nila, siraan talaga si BP Sara. Siraan saan? Para sa 2028 election, siraan.